Amen. So, muli po isang magandang gabi sa bawat isa sa atin, sa bawat kasama po natin sa gawain ng atin pong pang-Miyerkules na gawain. Welcome po sa atin pong midweek prayer meeting. Ngayon po ay September 15, 2021, Miyerkules. So, mga kapatid, atin pong binasa at pag-aralan nung nakaraan pong Miyerkules ay tungkol po mula po sa chapter 6 verses 11 to 23 ng hukom. So, yung 11 to 23 po, o verses 11 to 23 ay tungkol po sa pagpapakita ng anghel ng Diyos upang sabihan si Gideon na siya po ay inaatasan ng Panginoon upang gamitin para mapalaya ang bayang Israel sa kamay ng pagkaalipin mula sa mga Midianita. Okay. So, dito po makikita natin napag-usapan natin kung paano po nagkaroon ng pag-uusap, pinaghanda ni Gideon ang anghel ng Panginoon ng sabi nga makakain, at yung huling bahagi po ng kanilang pag-uusap ay sa pamamagitan po ng tungkod nung anghel ay itinukod niya o itinutok niya po ito sa pagkaing inihain ni Gideon doon sa ibabaw ng bato at nasunog. Parang lumalabas po doon yung parang tinanggap ng anghel yung kanyang offering. Okay? So, pagkatapos po noon, sabi rito, ang karne at ang tinapay ay hinawakan ng anghel ni Yahweh sa pamamagitan ng tungkod. Yun po yung pinakahuli. May lumabas na apoy mula sa bato at nasunog ang karne at ang tinapay. Pagkatapos ang anghel ni Yahweh ay nawala sa kanyang paningin. Saka na lamang naunawaan ni Gideon, anghel nga ni Yahweh ang nakausap niya. Dahil dito, kinilibutan siya sa takot at sinabi, Panginoong Yahweh, tulungan mo po ako, harap-harapan kong nakita ang iyong anghel. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huminahon ka, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Kasi nga po, ayon nga po dito nga po sa mga unang aklat ng Biblia, ay paulit-ulit pong sinasabi ng ating Diyos na si Yahweh na ang sino mang makakita ng mukhaan sa Panginoon ay mamamatay. Pero dito po, hindi naman niya direktang nakita ang Panginoon bagkus anghel ng Diyos o ni Yahweh ang kanyang nakita. Okay? Doon po tayo nagtapos. Okay, so dito po sa ating pagpapatuloy, dito po sa verses, 24 to 32. Yan. So pagkatapos po ng pakikipag-usap ni Gideon doon sa anghel, kung binigyan po siya ng instruction ng anghel o ibinigay sa kanya, kay Gideon na anghel, yung mga gustong gawin o gustong ipagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nung nawala na ang anghel, sabi dito sa verse 24, si Gideon ay nagtayo roon ng isang altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Hanggang ngayon ay naroon pa sa Ofra ang altar sa lugar na sakop ng angkan ni Abiezer. Okay, dito po sa 25, meron po rito title, Sinira ni Gideon ang altar ni Baal. So babasahin ko po rito sa 25 hanggang 32. Sabi po rito, kinagabihan, sinabi ni Yahweh kay Gideon, kunin mo ang toro ng iyong ama at ang isa pang toro na 7 taong gulang. Gibain mo ang altar ni Baal na ipinagawa ng iyong ama at putulin mo ang rebulto ni Asherah sa tabi nito. Pagkatapos, magpatong-patong ka ng mga bato sa ibabaw ng burol na ito bilang altar kay Yahweh na iyong Diyos. Pagputol-putulin mo rin ang rebulto ni Asherah at gawin mong paggatong sa ibabaw ng altar. Ialay mo roon ang pangalawang toro ng iyong amang bilang handog na sinusunog. Kaya't isinama ni Gideon ang 10 sa kanyang mga tagapaglingkod at ginawa ang sinabi sa kanya ni Yahweh. Gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Dito po sa 28, kinabukasan ng madaling araw, nakita na lamang ng mga tao na
wasak na ang altar ni Baal at putol-putol na ang rebulto ni Asherah na ipinanggatong sa pangalawang toro na sinunog sa altar na itinayo roon. Nagtanungan sila, sino kaya ang may kagagawan nito? Nagsisiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawan niyon. Sinabi ng mga taong bayan kay Joas, ilabas mo rito ang anak mo at papatayin namin. Giniba niya ang altar ni Baal at pinagputol-putol ang rebulto ni Asherah sa tabi ng altar. Sa 31, sumagot si Joas. Si Joas po yung tatay, ni Gideon. Sumagot si Joas, ipinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipinagtatanggol nyo ba siya? Sino mang makipaglaban para sa kanya ay papatayin bago mag-umaga. Ito po kasi ay madaling araw na. Kung siya ay talagang Diyos, si Baal daw kung talagang Diyos, hayaan ninyong ipagtanggol niya ang kanyang sarili. Hindi ba't kanyang altar ang giniba? Sabi sa 32, mula noon si Gideon ay tinaguri ang Jerubbaal dahil sa sinabi ni Joas na hayaan ninyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili, hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba. Okay. So, dito po, makikita po natin dito yung title, sinabi po natin hangin na rito, sinira ni Gideon ang altar. So, gaano ba kahalaga ang altar? Bakit ito ay pinagdiskatahan o bakit sinira ni Gideon bilang unang hakbang ng kanyang digma ba o pakikipaglaban o unang paraan ni Gideon na para pabagsakin ang mga Midianita. Okay. So kumbaga sa atin, ang pagsira niya sa altar ay para kumbaga sa bansa na nakikipaglaban ay ito po yung ating bandera, yung ating pong sign of victory na pag ikaw ay nakipaglaban, iwinawagayway mo po yung iyong sign of victory which is your flag. Sabi nga is color. Color sa military term, ang tawag po ron is color. Okay. So, dito po, yung altar po ay napakahalagang bagay sa mga sumasamba, lalo na po sa ating mga Kristiyano at mga Hudyo. So, kaya dito, ang unang diniskitahan o pinagdiskitahan dito ni Gideon ay yung pong altar. Sabi, dito nga po sa ating research, sabi, an altar is a raised area. Mataas na bahagi daw rito in a house of worship, kung saan doon sa lugar ng iyong lugar na sambahan, ito po ay mataas na bahagi kung saan ang mga tao ay naglalagay ng mga pag-aalay, bilang pagdakila sa kinikilala nilang Diyos. Ganon din po yung ginagawa rito sa altar ni Baal. Pero ang kaibahan po sa atin, mga Kristiyano at sa mga Hudyo, sa mga Muslim, ang altar po ng mga Canaanites ay hindi po holy o sacred. Ang kanila pong ginagawang pagdadaos ng kanilang worship sa kanilang Diyos o Diyos-Diyosan na si Baal kasama ang asawang si Asherah. Kundi, sabi nga, iskarumal-dumal ang kanilang mga ginagawa sa harap ng kanilang pinaglilingkurang rebultong Diyos-Diyosan. So, yun po yung kaibahan nila. Unlike tayo po, sabi rito, ito po yung isang bahagi sa harapan ng lugar kung saan po tayo sumasamba upang ang ating mga handog ay doon po natin ilagay doon po sa tinatawag nating altar at upang ang Panginoon po ay atin pong madakila at mapuri at maluwalhati sa pamamagitan po ng altar na yon. It is a prominent in the Bible as God's table, pinagtibay ng mga mananamba o lalo pa sa mga tagapangunang mga pari, Levita, na ang altar po ang tinatawag po nilang God's table, a sacred place for sacrifices and gifts offered to God. Sabi nga sa Tagalog, hapag ng Panginoon. Okay. Kaya dito po yung unang-unang giniba ni Gideon as first step ng kanyang pakikipagdigma o salungat doon sa paniniwala
ng mga Canaanites. Ano po? Particular sa mga Midianita. Sabi nga yun daw altar is a covenant where a man marks from his victory from helping by God. No po, yung kumbaga, yung altar ay isa pong simbolo na ito po ay katagumpay o simbolo na ito ay katagumpayan ng pagtulong ng Diyos sa mga taong inutusan at nakaranas ng katagumpayan. Okay? So, dito po, Gideon builds 2 altars for the Lord. Yung unang altar, dito po sa verse 24, sabi rito si Gideon ay nagtayo roon ng altar para kay Yahweh na tinawag niyang si Yahweh ay kapayapaan. Okay, dito po, yung unang altar, actually hindi naman po talaga siya kay Yahweh, kundi doon po, para po doon sa anghel na nakausap niya, kung saan, ito nga po ay representative ng Panginoon, pero particular po yun doon sa anghel, no po, para patotoo na siya po ay nakipag-usap mukhaan sa Diyos. And he came and he names this altar, no, pinangalanan niya yung altar as the Lord is peace. Kapayapaan ang Diyos. Dito po sa atin, sa hawak natin Biblia, si Yahweh ay kapayapaan. Okay, meron pong pangalawang altar. Ano po yung pangalawang altar? Si Gideon po ay inutusan ng Diyos na gibain, ano po, yung rebulto o yung altar ni Baal, ano po, kasama syempre si Baal, at mag-construct ng bagong altar para sa Diyos. Kung saan nakatayo si Baal ay wawasakin ni Gideon at doon niya po itatayo yung bagong altar para sa Panginoon. At si Gideon po ay gumawa o kumilos panahon na walang nakakakita o gabi. Siya'y sumalakay doon sa templo. Ito po kasi templo kasi nandun po yung pananambahan nila. Ano po? So, doon sa templo, siya po ay gabi sumalakay dahil sabi nga rito, gabi nang gawin niya ito sapagkat natatakot siya sa kanyang pamilya at sa mga taong bayan. Doon po sa kanyang lahi, ano po, halos lahat kasama ang kanyang tatay na sumasamba po sa mga Diyos-Diyosan. Okay? So, dito po, ano po, ay paggising ng umaga, nung binasa natin ang ina, paggising po sa umaga ng mga, o madaling araw pa lang, ng mga Canaanites na kasama po rito, yung ibang Israelita, magkakasama na sila, kaya nga nasusuklam ang Diyos sa kanila. Sabi rito, sino, no? Sino kaya ang may kagagawan nito? Nagsiyasat sila at nalaman nilang si Gideon na anak ni Joas ang may kagagawan niyon. Okay, meron po dong pagkasuklam, no? Pagkagalit, disgusting activity or works of Gideon, no? So nagalit sila at gusto nilang patayin kung sino ang gumawa nun at na-discover nga nila na ito po ay gawa ni Gideon. So unang-una, meron po dong pagkasuklam, pero meron din pong defense. Ano po yung defense? Pagtatanggol ni Gideon sa kanyang sarili dahil ito nga po ay utos ng Diyos. Siyempre, at makikita po natin ang mabilis na pagbaliktad ano po ng tatay ni Gideon na si Joas. At sabi niya, pinaglalaban ba ninyo si Baal? Ipagtatanggol nyo ba siya? Diba? Ganon. Pero sa totoo lang, kung hindi pa po ginigiba ni Gideon yung pong rebulto ni Baal at ni Asherah, kung saan yung rebulto po ni Asherah ay pinanggatong, ano po? At wala namang nagawa yung kanilang rebultong Asherah. Okay? Sabi niya, pinagtatanggol nyo ba, pinaglalaban ba ninyo si Baal? Pinagtatanggol nyo ba siya? So, nung hindi pa po ito nasusunog, nung hindi pa po ito binabasag o sinisira, winawasak ni Gideon, isa po si Joas na tatay ni Gideon na sumasamba po doon kay Baal. Kaya nga po, gabi niya yung ginawa kasi ang number 1 niya makakalaban doon ay ang kanyang tatay. Okay? Pero dito po, pinagtanggol po nila, no, nung magtatay, ang kanila pong ginawa, ang ginawa ni Gideon na pagbasag o pagsira kay Baal. Sabi, if Baal truly is a God, let him defend himself. Yun po yung term o yung ibig sabihin po na Jerubbaal. So mula po noon, sabi nga, siya po ay tinawag na tinaguriang, sabi rito, Jerubbaal, dahil sinabi ni Joas na, ito po yung meaning niya, hayaan niyong ipagtanggol ni Baal ang kanyang sarili. So parang gano'n lang siya kasimple. Hindi ba't sa kanya naman ang altar na giniba? So isabihin, kung nagrereklamo, kung nagrereklamo itong mga Midianita, no?
na paggiba sa kanilang kinikilalang Diyos na kung saan ay wala namang nagawa nung siya'y sinira, ano po ay, sabi, let Baal defend himself. Sabi niya, pagtanggol niya yung sa kanyang sarili. Dahil kung titingnan po natin, ang Diyos, ano po, ay hindi lang po sa pagtatanggol sa kanyang sarili, no? At walang isino man nakakarating o nakakaabot sa Panginoon para ipagtanggol niya sa kanyang sarili, kundi yung mga taong sumusunod sa kanya ay pinagtatanggol po ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay, nasabi nga rito sa Biblia na si Yahweh. Okay? Unlike dito kay Baal, is wala na siyang magawa. Okay? So, ang nakita po rito ng Diyos, kaya niya po tinawag si Gideon upang gawing Savior, tagapagligtas, ano, o kung tawagin nga natin dito sa aklat ng hukom ay hukom, no? Sa judge po siya, ay dahil po nakita ng Diyos ang kanyang pusong masunurin. Obedient heart ang nakita po ng Diyos kay Gideon. Okay? So, at dahil po, because Gideon is not after the Baalism faith. No, nakikita po ng Diyos na ang kanyang mga angkan ay nadadala doon po sa relihiyon ng Midianita kung saan sila po ay Baalism patawag sa kanila. Pero nakita po ng Diyos ang kanyang puso na hindi po siya nadadala doon sa kanilang pinaniniwalaan. God uses him as a savior and the mediator in order the Hebrew nation receive their salvation through destroying Baal's altar and follow God's instruction. Okay? So sumunod siya sa utos ng Panginoon as a way na maisasave ang bayang Israel. Sabi nga, the Hebrew nation. Okay? Gideon's consecration is purging complete idolatry. Ano po ibig sabihin? Yun daw pagiging, yung pagkakapili po ng Diyos sa kanya, dahil nakita po yung kanyang pusong masunurin, ay nakita po ng Diyos yung kanyang isang buhay na may consecration, yung kabanalan. Ano po? Dahil purging, ano po? Pagtanggal completely from idolatry. Hindi po siya naniniwala, hindi po siya sumusunod sa pagsamba sa mga idols, ano po, sa mga Diyos-Diyosan. So nakita po ng Diyos na ang kanya pong buhay ay tunay na may kabanalan sapagkat umaasa po ang hukom na si Gideon na meron talagang Diyos na makapangyarihan, nakikilos at magliligtas sa amin. Ano po? Yun po ang identity o mindset, ano po, ni Gideon. Kaya po siya sa dami ng Israelita ay napili po siya bilang daan para mailigtas, ano po, ang bayang Israel. Consecration is a first requirements. Ano po, yung pagiging banal po natin upang tayo po ay maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ano po? At ang consecration ay purpose, consecrated as God's purpose as our divine relationship or deep relationship and service to Him. So, nagkakaroon po tayo ng mas malalim na relasyon sa Panginoon at magkakaroon po tayo ng divine relationship at mas malalim na relasyon at nagkakaroon po tayo ng paglilingkod sa Panginoon pag tayo po ay nakakakitaan ng Diyos ng merong kabanalan sa ating buhay. Meron pong nagsabi na isang theologian, sabi, the mark of holiness is not perfection. Hindi daw como ikaw ay nasasabi o nagpapakilalang banal ay perfect ka na o righteous ka na. But consecration. Okay? Sabi, ang marka daw o ang sign ng pagiging banal ay hindi ang pagiging matuwid. Sapagkat ang pagpapakabanal daw po ay sa pamamagitan po ng consecration. Holiness is not a man without faults. Ibig sabihin, hindi daw kung ikaw ay banal, ikaw na agad ay wala ng kasalanan o wala ng pagkakamali. But a man who has give himself without reserve to God. Ang tunay daw na may kabanalan ay yung ibinibigay niya ang kanyang sarili sa Panginoon, no? Isinasabit niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Sabi nga rito, but a man who has given himself without reserve to God, no? Unconditional service to God, no? Sumusunod ka sa Panginoon without any condition. Panginoon, susunod ako sa iyo, no? Kumbaga dito kay Gideon,
No, teka muna, nagbabayo ko ng trigo, wala kami kakainin eh. Sige, susunod ako sa'yo. Pero papakainin ko muna. Wala siyang ganon-ganon. No, inuna niya yung paglilingkod sa Panginoon, sumunod siya sa paglilingkod sa Panginoon, sa kabila na siya ay napapalibutan ng mga Midianita at kanyang mga kamag-anak na nagsisilbi, no po, doon sa rebultong si